Ang 2026 film na isang disaster adventure movie na ang Greenland 2 Migration ang malupit na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Run fast! What is that man? Shoot yourself! Off the back! Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Limang taon na ang nakakalipas mula noong nawasak ang malaking parte ng Earth nang dahil sa Clark Interstellar Comet. Ang pamilya naman ni John Garrity na kasama ang iba pa ay nakasurvive habang naninirahan sa bunker ng Thule Air Base, Greenland. Maya-maya ay bilang isang scout ay lumabas si John ng bunker hanggang sa makita niya ang isang nag-crack na lupa at lumabas rito ang maraming lava mula sa bulkan. Hindi nagtagal ay nakakita si John ng isang wasak na barko ng mga militar sa dalampasigan. Pinasok ni John ang barko at nakita niya sa loob ang booklet na naglalaman ng isang bulaklak, ngunit nagmadali siyang umalis roon nang biglang lumitaw sa lugar ang isang electromagnetic storm. Binuhos ni John ang buong lakas sa pagtakbo palayo ng bagyo hanggang sa makapasok siya sa malaking gate ng bunker. Sa sunod na eksena ay makikita ang asawa ni John na si Allison na isa na sa mga lider ng komunidad nila sa bunker at dumalo siya sa isang pagpupulong. Nasabi ni Dr. Amina sa pagpupulong na ang pinagbagsakan ng Clark Comet o ang Clark Crater ay posible nilang maging bagong tirahan dahil sa sobrang laki nito at hindi nakakapasok rito ang maruming hangin. Ngunit tumanggi ang ilang mga lider dahil nasa Southern France ang pinagbagsakan at maraming kaguluhan ang nagaganap roon ngayon. Kalaunan ay biglang nayanig ang buong bunker ng isang napakalakas na lindol na kinatakot ng lahat, pero hinikayat ni Allison ang mga lider na dalhin rin sa bunker ang iba pang survivor mula sa ibang lugar na humihingi ng tulong sa kanila. Kahit naman tutol ang isang leader kay Allison dahil kakapusin sila ng supply ng pagkain ay sumang-ayon sa babae si General Sharp pati na ang karamihan sa mga lider. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala ang anak ni John na si Nathan ay makikitang nag-aaral kasama ng iba pang kabataan habang siya ay inaayos ang water pipe ng bunker kasama ang kaibigan niyang si Lars. Ilang saglit ay binigay ni John kay Allison ang bulaklak na nakita niya sa barko bilang Valentine's gift. Pagkatapos ay nalaman ni John kay Allison na lumabas si Nathan ng bunker dahil nais rin niyang maging scout ngunit labis na kinagalit ito ng ama sa anak dahil sobrang mapanganib sa labas. Nang sinayaw naman ni Allison si John ay napansin niya ang palaging pag-ubo ng asawa nang dahil sa madalas na paglabas nito ng bunker. Sa sunod na araw ay sinimulan na ng mga scout na dalhin sa bunker nila ang iba pang mga survivor na nahanap nila sa di kalayuan. Ngunit biglang tinamaan ng maraming beses ang bunker ng napakatinding lindol na kinawasak ng buong pasilidad. Kahit naman kumalat na ang maruming hangin sa wasak na bunker ay pilit na nag-impake ang pamilya ni John at ang mga natitirang survivor. Pagkatapos ay nagmadaling nagsuot sina John ng mga gas mask at lumabas ang pamilya ng bunker bago sila masawi sa tuluyang pagguho nito. Kalaunan ay tinulungan ni John si Dr. Amina na makalakad dahil sa natamo niyang pinsala sa paa. Pagdating sa dalampasigan ay nakita nilang nagkakagulo ang lahat sa pagsakay sa dalawang maliliit na lifeboat pero pinilit ni John na maisakay ang pamilya niya rito na kasama si Dr. Amina. Nang nagsimula ng umalis ang lifeboat ni John ay napansin nila ang isang napakalaking tidal wave na tumama sa mga naiwang survivor sa dalampasigan. Ngunit biglang nayanig rin ng malakas na alon ang lifeboat ni John. Pero hindi nagtagal ay tinanggal ni John ang mga mask nila nang napunta ang lifeboat sa parte ng karagatan na may malinis na hangin.
Pagkatapos ay napagdesisyonan ng pamilya na magtungo sa London at sumang-ayon sa kanila ang iba pang survivor. Sa sunod na araw ay naubusan na ng gas ang lifeboat ng grupo at wala silang nagawa kundi ipaalo ng bangka nila sa agos ng karagatan. Pero hindi nagtagal ay nakarating sina John sa Liverpool, England na winasak na rin ng maraming trahedya. Pagkatapos ay nagsagwa ng grupo papunta sa Pangpang hanggang sa makita nila sa syudad ang grupo ng mga survivor na hindi pinapapasok sa isang bunker dahil hinahanapan sila ng clearance badge ng mga bantay. Subalit ang ibang kasamahan ni John na wala ring dalang badge ay pilit na pumasok sa loob at pinagbabaril sila ng mga bantay. Kalaunan ay biglang lumitaw sa Liverpool ang isang electromagnetic storm. Agad na nakiusap ang pamilya ni John na makasakay sa van ng lalaking si Obi na kasama si Dr. Amina upang makalayo ng lugar. Maya-maya ay napagpasyahan ng grupo na pansamantalang magpahinga sa isang kakahuyan, subalit ilang saglit lang ay biglang nagbagsakan sa lugar ang mga maliliit na parte ng kometa. Pero habang nagtatago sa mga malalaking puno sina John ay tinamaan si Obi at ang van niya ng isang maliit na kometa. Pagkatapos naman ng trahedya ay patuloy na naglakad ang grupo at makalipas ang ilang oras ay narating nina John ang gusali ng London kung saan naninirahan ang kaibigan nilang si Mackenzie. Pagsapit ng gabi ay pansamantalang kinalimutan ni John ang mga masasamang nangyari sa kanila at masaya silang naghapunan sa bahay ni Mackenzie. Maya-maya nang matutulog na sila ay napansin ni Allison na sumusuka si John ng dugo. Kaya't malungkot na inamin ni John sa asawa na nakaraan lang ay nalaman niya sa doktor ng bunker na may 6 na linggo na lang siya upang mabuhay ng dahil sa walang lunas na karamdaman niya. Pero nasabi ni John na kailangan nilang magpunta sa Clark Crater sa France dahil posibleng ligtas na lugar nga iyon at doon nila mabibigyan ng mapayapang buhay si Nathan. Kinaumagahan ay binigay ni Mackenzie kina John ang kotse at baril niya bago umalis ang grupo papuntang France. Subalit pagsapit ng gabi ay habang nasa biyahe ay biglang pinagbabaril sina John ng mga bandido upang kunin ang kotse nila na kinamatay ni Dr. Amina. Pero sina John at Allison ay matapang na pinagbabaril ang mga bandido hanggang sa mapabagsak nila ang mga ito. Maya-maya ay malungkot na nilibing ni John si Dr. Amina sa kalapit na kakahuyan. Pagkatapos ay sa patuloy na pag-drive ni John ay nakarating sila sa karagatan ng English Channel na wala ng tubig. Ilang saglit ay nakita ni John ang grupo ng mga tao na na-stuck sa daan ng dahil sa napakalaking bangin. Napilitan naman ng pamilya na iwan ang kotse nila at tumawid sa isang hanging bridge. Pero kahit labis na nahirapan ang tatlo na tumawid sa tulay ng dahil sa sobrang lakas na hangin ay nagawa nilang makapunta sa kabilang parte ng bangin. Subalit nang tumawid naman sina John sa ginawang tulay ng mga tao ay nagsimulang lumindol ng napakalakas na kinawasak ng hanging bridge at nahulog ang mga tumatawid dito. Maging ang ibang parte ng bangin ay nagsisimulang gumuho ng dahil sa lakas ng lindol na kinahulog ng isa pang tulay pero nagawang makapunta nina John sa kabilang parte ng bangin. Hindi nagtagal ay nakilala nina John sa daan ang French na si Dennis at dinala sila nito sa Calais, Northern France. Pagkatapos ay pinasok ni Dennis sina John sa isang abandonadong pabrika kung saan sila naninirahan ng pamilya niya. Habang kumakain naman sila ng pananghalian ay sinabi ni John kina Dennis na plano nilang pumunta sa pinagbagsakan ng kometa. Ngunit ayon kay Dennis ay kasalukuyang may nagaganap na gera ng 2 kampo ng militar sa Clark Crater dahil nais ng mga ito na makamtan ang mga yamang mineral roon kaya't imposibleng makapasok sa lugar. Pagkagat ng dilim ay doon nagpagabi ang pamilya pero kinaumagahan ay pinaliwanag ni Dennis kay John na posibleng makapasok sila ng crater sa tulong ng kaibigan niyang nagbabantay sa lugar na si Commander Juney. Pero pinakiusapan ni Dennis si John na isama ang anak niyang si Camille dahil hindi niya ito madadala sa crater nang dahil sa kalagayan ng asawa niya. Sumang-ayon sina John kay Dennis at malungkot na nagpaalam si Camille sa ina at ama niya bago sumama ang dalagita kina John sakay ng van ng pabrika. Maya-maya ay biglang hinarang sina John sa daan ng isang grupo ng mga French Army. Pero sinabi ni Camille sa mga sundalo na hinahanap nila si Commander Juney na ang kaibigan ng ama niya dahil tutulungan sila nitong makapasok sa crater. Kinagabihan ng isang sundalo ay sinamahan ng grupo na makadaan sa parte ng Southern France kung saan nagaganap ang matinding gera ng 2 kampo ng militar upang makapunta sila sa istasyon ni Commander Juney. Kahit labis na mapanganib ay pinilit ni John na makadaan sa lugar hanggang sa magtagumpay silang makalampas sa war zone. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa isang French Army camp subalit laking gulat nilang malaman roon na patay na pala ang commander. Pero pilit na pinakiusapan ni John ang bagong commander na tulungan ang pamilya niya na makapasok sa Clark Crater. Ang bagong commander naman ay pinasakay sina John sa isang bus at kasama ang iba pang sibilyan ay binyahe sila papunta sa crater. Ngunit biglang inatake ng mga bandido ang bus at pinagbabaril ang mga sundalo sa loob upang ma-hijack ng mga ito ang sasakyan.
Pero upang maipunta ni John ang pamilya niya sa crater ay matapang na kinalaban ng lalaki ang isang bandido hanggang sa mapabagsak niya ito habang sina Allison ay pinatumba ang isa pa. Ngunit nabaril pala si John ng isang bandido at nagmadaling minaneho ni Allison ang bus upang madala ang asawa sa crater at upang makahingi roon ng tulong. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang napakalawak na pinagbagsakan ng kometa na labis na kinatuwa ng pamilya. Doon nakumpirma ng grupo na isang ligtas na lugar nga ang crater, subalit biglang labis na nanghina si John nang dahil sa tama ng baril niya at nagpaalam siya sa mag-ina niya bago tuluyang bawian ng buhay. Pero masayang namatay si John dahil naipunta niya ang pamilya niya sa Clark Crater kung saan sila magsisimula ng bagong ligtas na pamumuhay. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.